Hello there, Taurus sign. Welcome to your monthly reading. So this reading is for the month of May. Taurus love reading. Sun, Moon, Rising, Venus. Taurus, hindi lahat ng Taurus maka-resonate sa reading na to. So takes what resonates and leave the rest. Cross watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Taurus sign. So put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. Taurus, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please do check your other placements. Your Sun, your Moon, your Rising, your Venus sign. Dahil pwedeng doon kayo maka-resonate at hindi dito. Okay, so let's start. Taurus, ano yung pwedeng mangyari this month of May sa love life ninyo, sa relationship ninyo, sa marriage ninyo? This month of May, Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus. Titignan muna natin, Taurus, kung what is happening right now. What is happening right now? I will going to pull Oracle card. This is the Heart's Hidden Secret Oracle card for your person side, okay? So, Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus. Taurus Sun, Taurus Moon, Taurus Rising, Venus in Taurus. This is for you. Month of May, love reading. Emotional storm, turmoils, unstoppable, affected. So, your person, okay, affected siya sa mga nangyayari, Taurus. Your person might be a water sign, very emotional. So, ito yung sayo. Oracle card from Island Time Wellness. Promptly, stability, security, performance, ano to? Permanence, growth, endurance, flexibility. Okay. So, feeling ko, hindi kayo okay. Feeling ko, naghiwalay kayo nito. But then, ikaw, Taurus sign, as a Taurus, of course, Taurus, dumating ka na siguro dito sa point na nawalan ka na ng pakialam. Kasi pag si Taurus kasi sobrang nagmahal, sobrang bigay todo din yan. So, kahit material pa maibibigay niya dyan. Money, material things. Sa person na yan. Time, anything. Nandyan. Time, pagiging clinginess could be also. So, pag dumating ka na sa end of the line, parang tama na. Ayoko na, tama na. Tapagod na ako. Tama na to. Wala na. Wala ka ng pakialam sa person mo. At ito yung naramdaman niya siguro sa'yo, Taurus. And dito siya nagkaroon ng, naging apektado na siya nung time na inaayos mo na yung buhay mo. Pinapakita mo na sa'yo na, pinapakita mo na sa kanya na nakaka-move on ka na, maayos ka na, focus ka na sa yung stability, sa career, you know. Especially doon yan mag-focus si Taurus eh. You know, earth signs. And siguro napapansin niya na parang, wait lang, hindi na ako kasali sa mga plano niya. Parang hindi na siya apektado, na wala na ako sa buhay niya. Ano yung gusto mong sabihin sa'yo ng person mo? Ngayon. We will be together again. So, Taurus, gusto kanyang kunin balik. Okay. So, ito yung magiging title ko ngayon. Gusto kanya kunin balik, Taurus. So, what is happening right now? Wala na yun. Confusion. So let's see what is really happening right now. Okay. So Taurus, yung person mo gusto niyang i-save yung relationship ninyo ngayon.
So, nakapag-decide na to siya or nag-iisip na siya ngayon ng decision to come back to you, to offer you love. Kumbaga, para sa kanya, mahal ka pa rin talaga niya. So, whether this is Queen of Cups, so pwede itong babae, o pwede itong lalaki, okay? Because this person do really love you still. Nagpaplano siya ngayon na to come back to you. So, ino-observe niya lang yung situation. And, parang andun sa point na pag mararamdaman niya na okay ka nang lapitan, okay ka nang message, then mag-move forward siya towards with you again. To be happy and fulfilled with you once again. So, ito yung nangyayari ngayon. Feeling ko plano pa lang naman to. Nasa point ka pa ngayon of healing na. Pero, yung pinapakita mo na parang ikaw naman dito is parang you gave up already. Siguro during those time na bagong hiwalay kayo, nag-try ka din talaga ng hard. Na try pa i-best, try natin yung best natin na baka kaya pa. Pero humantong na ata din sa point na parang give up ka na, parang ayaw mo na. Ito yung nakakatakot pagdating kay Taurus, especially sa either pwede lalaki, babae. Pag ayaw na, pag huminto na yan siya sa effort niya, wala ka ng chance na babalikan si Taurus pa. So, ano ba yung nangyari? Ba't kayo naghiwalay? Possible reason. Taurus, may nalaman ka, may nakapagsabi sa'yo na may iba yung person mo, or nanliligaw ba sa iba, may kausap pang iba, may nakapagsabi sa'yo and sobrang na-disappoint ka dito. Kumbaga dahan-dahan, hindi mo na-appreciate yung relationship na to, parang na-bad trip ka dito sa point na parang nawalan ka din ng gana dahil nalaman mo na may iba pala siya. Or naligaw pala siya ng iba. So, parang feeling ko, you gathered information about this. Nakala mo, this person is very much into you. Yun pala, nagkaroon pala siya ng relasyon na iba. While kayo din dalawa. So, sobrang na-disappoint ka dito. Okay? So, pwedeng ex to, pwedeng bago to. Ang feeling ko lang dito ex na parang binalikan or something. Or nagkaroon sila ng communication. And, sobra kang nasaktan dito. Or just pwede tong ex, pwedeng iba. Pwedeng just third party. Okay? So, parang nakaramdam ka kasi dito na parang, ay, ano lang ako, option lang ako dito. Parang ginagawa ko yung lahat. Tapos para maging option lang ako. So, ito dito na kayo nag-i-start. So, ano yung nararamdaman niya ngayon para sa'yo? Pwedeng kayo din yung kayo yung matagal na dito. Pwedeng kayo may commitment, tapos biglang nagkaroon siya ng third party. Nagkaroon siya ng bago. Ano yung nararamdaman niya? See? Ramdam niya na sa'yo na wala ng effort. Di ba sabi ko kanina na pag si Taurus, nawala na ng effort, nawala na, parang hindi na gumagalaw, wala na yan. Mahirap mo nang balikan yan. Mahirap mo nang kunin balik yan. So, yun yung naramdaman niya sa'yo. Loss of effort na. Parang hindi ka na gumagawa ng way para mag-usap kayo. Parang hindi mo na siya naawa, hindi mo na siya nahabol, hindi ka na nangungulit. And, nag-aantay siya. Feeling niya nag-aantay siya. Dito sa'yo, nag-aantay siya ng sign from you. And dito na siya nakakaramdam na parang nagsisisi na siya sa ginawa niya. Parang nalulungkot na siya na parang hindi ka na nangungulit, hindi ka na nagre-reklamo or whatever. And dito na siya nagkakaroon ng parang nagiging affected na siya sa mga nangyayari. Nagiging emotional na siya.
Lalo na nung nakikita ka niya na strong ka na, you are with your friends, you are happy, you are enjoying, or you are showing this person that I don't care. At yung ginawa mo sa akin, magpakasaya ako, mag-focus ako sa goal ko, sa career ko. And parang, dito na siya, parang nakaramdam siya dito ng parang outsider na siya sa buhay mo. And hindi siya papayag dito. Gusto niya kasi na mag-together again kayong dalawa. Babalikan, magkakabalikan kayo. The possible sign could be Gemini, okay? Could be Virgo. I can see could be a Pisces. Could also be a young or young at heart na fire signs or water signs, as I said earlier. So, mahal ka talaga, mahal ka niya, babalik talaga siya sa'yo. Or a Leo sign, okay? So, maglalakas loob talaga to siya dito na balikan ka. So, let's see. Ano naman yung nararamdaman mo ngayon sa nangyayari sa inyo? So, see, sabi ko, 'di ba? Feeling ko ginawa mo na din yung best mo dati. Parang binaliwala niya lang. Parang lalo lang ata din siya nairita yung pangungulit mo, tanong ng tanong, or pag-aaway mo, or reklamo mo, or mga ano man yan. Nag-antay ka kasi dito na maayos kayo hanggang sa napagod ka. Napagod kang lumaban, napagod kang magantay. So, you are very disappointed na instead of sa mga effort na ginagawa mo, instead of ayusin niya to at mag-offer sa'yo ng new beginning, lalo lang na parang nakaramdam ka na parang ako na lang yung naghahabol, parang ganun. So, this time around, meron kang feeling of meron ka pa rin namang feeling na isang araw siguro maayos din kaming dalawa. Magkakaroon din to ng changes. Lahat. But you are not sure about this. You are not sure because of maybe you know your person. Na this person is could be very much immature or very easy-go-lucky person. Wishy-washy. So, hanggat sa nandun ka sa point na baka isang araw magbabago din siya. Pero sa ngayon, ipapakita ko sa kanya yung kawalan ko. Parang ganun. Kasi bad trip ka talaga dito eh. So, you move forward. Hindi din to madali. Hindi din madali to para sa'yo. Pinag-isipan mo din to ng maayos until sa nakapag-decide ka dito. Ginawa mo lang din naman to. Yung you gave this person silent treatment. And you show this person that okay na, bahala ka na anong gawin mo sa buhay mo. Gawin ko kung anong gusto ko. Para matauhan din siya. Ginawa mo to para gumawa din siya talaga ng way na ayusin tong pagsasama ninyong dalawa. So, let's see. Ano yung pwedeng mangyari this month of May for you, Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus. I can see here Virgo, Capricorn could be, or same Taurus. Shallow, hollow, empty, boredom. So, wala na. Parang wala na talaga. Wala ka na dito sa picture na to. So, let's see on your side. Key on rings, many options, decision, unconditional, string along, one night stand. What is this? It's, Taurus,
And let's see ano yung gusto mong sabihin sa'yo ng person mo. Finding out the truth, crush me. Ah, okay. Get it. Kaya pala to. So, thank you, spirit guides. So, anyway. Kaya nagtanong kasi talaga ako sa spirit guides. Sabi ko, patay ta. Bakit may ganito? Andito ka na sa point na inaayos mo yung sarili mo, stability mo, security. Nagpapakita ka na sa kanya na para matuto siya. Tapos biglang merong many options, merong one might stand, key on the ring. So I asked my spirit guides, ano to? So finding out the truth, crush me. Ang nakukuha ko dito, itong time na hindi kayo nag-uusap, this person or you gave this person silent treatment, right? And then parang nag-enjoy ka with your friends, nag-enjoy ka sa buhay, pinapakita mo sa kanya na wala ka nang pakialam, hindi ka na maghahabol or anything. Then you also show this person that you talk to anybody, like you are talking, might be many options, different, might be person, and you are talking na din na parang inopen mo yung door mo to anyone. Siguro isa na din dito kung bakit, dahil sa gusto mo din makalimot, might be dahil sa gusto mong agad-agad na makalimot sa person na to. Siyempre, hindi madali. Mahal mo to eh. So, parang gusto mong makamove on na agad and you're talking to anybody or nagkakaroon ng mga, you know, Taurus are very passionate people. So, nagkakaroon ng at least mga slightly intimacies, you know what I mean. And nalaman niya to. Nakarating sa kanya yung chismis. So, finding out the truth, crush me. So, kaya pala siya nagkaroon ng emotional storm dito. Tormos, unstoppable. Affected talaga siya. Sobrang nasaktan siya sa mga nalalaman niya about sa'yo. So, dito siya nagkaroon ng parang, nakaramdam siya ng emptiness na shallow. Sa hope na pagbabalikan ninyong dalawa. So, tignan natin. Ano yung pwedeng mangyari dito sa month of May? Because Taurus, pwedeng hindi pa to nangyayari, ha? So, pwedeng magsisilbi to sa inyo na guide, Taurus, na hindi nyo kailangan gawin to. Mas maganda yung inaayos yung buhay ninyo. Hindi man to para sa lahat ng Taurus, okay? Pero, just an advice lang. Huwag, hindi nakakatulong yung makipag-usap sa iba't ibang lalaki o iba't ibang babae. Para lang ipakita sa person na to para magselos siya. Hindi din nagiging maganda yung ano ninyo dito, image, kumbaga. This month of May. Well. So, yun nga yung sabi ko kanina, Taurus, hindi pa naman to nangyayari kasi this could be month of May or in the future. So, ang ma-advise ko dito, wag nyo nang gawin to. Ang gagawin nyo is mag-focus kayo sa inyong stability, sa trabaho, sa success ng buhay nyo, sa happiness with your friends, a bit off with your friends. Wag na yung magpapakita na para magselos siya ng tuluyan. Kasi there's a possibility na twist dyan, you know. At baka kayo din yung mahirapan, kayo din yung masasaktan. But anyway, just piece of advice lang naman. So, this month of May, possible these are all Pentacles. So, pwedeng mag-focus ka dito talaga sa iyong trabaho, focus ka sa iyong career, focus ka sa goal mo sa buhay. Baka may plano ka bumili ng car, magpagawa ng bahay. Baka ito yung plano ninyo at itutuloy mo to nang wala siya. Ipapakita mo sa kanya na kaya kong ituloy ito nang wala ka. Kaya kong mag-isa to. Kasi nakikita ko din dito na baka meron din
merong someone may nag-o-offer siguro sa'yo ng opportunity or nag-o-offer sa'yo ng kumbaga commitment, and andun ka sa point na however hindi mo kino-close yung door mo, and as well as nafo-focus ka din sa yung career, finances, and then nakikita ko din dito na nagkakaroon ng realization dito sa person mo na bumalik sa'yo. Di ba sabi niya dito, we'll be together again. Babalikan pa rin kita. Ayusin pa rin natin to. So, nandito siya. Nandito siya sa point na bumabalik siya sa'yo. Pero siguro nung malalaman niya, kung nalaman niya na if ever gagawin mo to, na magkakaroon ng one night stand, string along, many options, magipag-usap kanino, syempre mababadtrip din to siya. Nobody's perfect naman talaga. Syempre mababadtrip to siya. May isip niya din, ay ganito pala yung ginagawa mo, ganito ka pala. Parang ganun, 'di ba? Syempre may mga ganung mga na sometimes na kala ko ba matinukaw, kala ko ba ganyan ka. So mababadtrip to siya. Pag magkaroon sa kanya ng clarity dito, kumbaga magkakaroon sa kanya dito ng realization, ay hindi na pala worth it na balikan to kasi ganito palang ginagawa. So definitely much better wag niyo nang gawin to at mag-focus na lang kayo sa goal nyo sa buhay, sa plano nyo sa buhay. May plano kayo ninyong dalawa before na magpatayo ng bahay or kaya mong mag-isa na gawin to, gawin mo. Pakita mo sa kanya na kaya mo. Wag na yung mga pagsiselos-selos na yan. Kalimutan mo na yan kasi dito pa lang, wala na, talong-talo na siya. Kaya nga babalik siya sa iyo eh. Kasi pinapakita mo na sa kanya na wala na pakialam sa iyo. Hindi na ako mangungulit, bahala ka na sa buhay mo. Focus ako sa goal ko sa buhay. And there is a possibility na if yun yung gagawin mo, possible pa na magkakabalik kayo. Kasi hindi ka niya titigilan. Babalikan ka talaga niya. So, possible na magkakaroon pa kayo ng new beginning ng person na to. And, this person will come back to you to ayusin yung mga dapat ayusin. This time, maging honest and sincere na siya sa'yo. And, possible na ayusin niya yung pagsasama ninyong dalawa. At there is a possibility naman din na pagkaayos sa inyong dalawa dito. So, instead of mauwi kayo sa hiwalayan, possible and confusion as well, then there is a possibility mauwi kayo sa pagbabalikan and could be happy family or happy commitment or relationship, successful relationship. So, yun yung parang guide ko sa inyo, Taurus, okay? I can see here Aquarius, I can see Scorpio from your person's side. Kaya pala very emotional storm. Scorpio is very like that. Seloso din. So Sun, Moon, Rising, Venus. This is your reading. I will going to pull an oracle card. Love message for you, Taurus. Uy, bakit to? Okay, I consider. So, forgiveness. Stop focusing your energy on past events. For life is too precious to waste. You create your reality by what you think, you dream, and imagine. Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims. It simply allows and gives. So, forgiveness daw. Lumitaw lang siya. Might be meant to read. So, that is my reading for you. Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus.